Bago tayo maupo mga kapatid, ating buksan ang ating banal na kasulatan sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 3. Ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga Thessalonica chapter 4 verse 3. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, sa makatwid bagay ang inyong pagpapakabanal, na kayo'y magsiilag sa pakikiapid. At sa verse 7, sapagkat tayo'y tinawag ng Diyos, hindi sa ikarurumi, kundi sa pagpapakabanal. Ang Diyos ang magpala ng kanyang salita, sabihin natin amen. At tayo makakupo na mga kapatid. At isang pinagpalang umaga muli sa araw na ito, mga kapatid, ay ating pag-aaralan ang patungkol sa binasa natin dito sa verse 3 at verse 7 sa 1 Thessalonians. At aking pinabagatang itong living a sanctified life. Binasa natin sa verse 3, sabi dito, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. For this is the will of God. Ito ang kalooban ng Diyos sa ating buhay, mga kapatid. Na tayo ay magpakabanal. Ang pagpapakabanal, mga kapatid. God requires a sanctified life. Dito, sapagkat tayo tinawag ng Diyos hindi sa ikarurumi, kundi sa pagpapakabanal. At nung aking sinners, mga kapatid, how does someone become a saint? Alam natin, mga kapatid, sa Katoliko, bago ka ba maging isang santo, isang banal, mayroon silang proseso. At nung sinerch ko ito, ang lumabas, mga kapatid, how does someone become a saint? Ay mayroon silang 5 steps. Yung step 1, kailangan pang maghintay ng 5 taon. Pagkamatay ng isang tao, para i-process yung pagiging santo niya, pagiging banal, maghintay. Pag namatay yung isang tao, maghintay muna ng 5 taon bago i-proseso. At doon sa step 1 hanggang sa step 2, step 3, sa step 4, sa step 4 may tinatawag silang beatification. Kailangang ma-verified na mayroon siyang ginawang miracle, milagro, para siya mapasama o maibilang bilang isang santo. At doon sa huling step, step 5, nandun na yung canonization. Kailangan may pangalawa pang miracle para mangyari. Kung iisipin mo, mga kapatid, ibig sabihin, bago ka maging isang santo, maging isang banal, kailangan mo munang mamatay. Pero taliwas yan dito sa binasa natin, sa verse 3. Sapagkat ang kalooban ng ating Panginoon ay tayo ay magpakabanal habang nabubuhay, mga kapatid. Hindi ka ituturing na santo, banal, kung patay ka. Paano ka pa nga? Kasi kailangan habang tayo nabubuhay, nakikita yan sa ating pinamumuhay, mga kapatid. Hindi yung pagkatapos ka pa mamatay. Para pinapakita lang nila na napakahirap, napaka-imposible sa isang tao na maging isang banal kung ikaw ay nabubuhay pa. Pero taliwas yan. Sapagkat dito tayo itinawag, mga kapatid. For this is the will of God. God requires a sanctified life, mga kapatid, habang tayo ay nabubuhay. At tila ba, kung iisipin ay napakahirap, subalit yan talaga, mga kapatid, ang programa ng ating Panginoon. Na tayo ay mabuhay. Kaya nga sinasabi, yung mga una pa, mga kapatid, na mga mananampalataya, sila ay mga banal ng Diyos, mga kapatid. At dito, kinuha natin yan, dito sa verse 3, for this is the will of God, even your sanctification. Actually, ito ay related
sa pinangaral nung Miyerkules at nung Sunday, mga kapatid. Tayo, nabanggit doon yung sanctification at nabanggit doon na tayo ay mga bahay. Tayo ang tahanan ng Diyos. May awitin tayo na inaawit, mga kapatid. Banal na tahanan. Loobin mo ang buhay ko na maging banal mong tahanan. At dito, kung titingnan ang kahulugan ng sanctify, titingnan natin dyan sa slides na aking inanda. Ano yung kahulugan ng sanctify? Dito, ang sanctify means, yung mga kahulugan dyan, to be cleansed. Yan yung sa pangatlong slide natin. To make holy, set apart as sacred, consecrate, to be set aside for service. May dalawang bahagi yan. Doon sa mga kahulugan dyan, ibig lang sabihin dyan, pagpapakabanal, at ang pangalawa ay ang pagbukod. Ihiwalay ang buhay mo para sa serbisyo, para ipagamit ang buhay mo para sa ating Panginoon. At hintayin natin, mga kapatid, yung sa slide. Yan yung sanctified. Sapagkat mamaya, titingnan natin ang patungkol sa vessel. Nung itayo ang templo sa Jerusalem, meron diyang mga vessel. At yung vessel na yan, mga vessels, mga kasangkapan na ginagamit, yan yung kailangan sapagkat yung vessel na yan, yan ay for service. At yung tabernacle na yan, ng mga tinayo ng mga Israelita sa panahon na yon, ay mamaya titingnan natin ano yung connection ng sanctification patungkol doon sa tabernacle at yung mga vessels, yung mga kasangkapan na ginagamit doon sa tabernakulo. Sa sanctified, sa ikatlong slide, titingnan natin yung kahulugan. Yung pangatlong slide, sanctify. Yan, to be cleansed, to make holy. Diba? For the will of God. Yung kalooban ng Diyos ay magkaroon tayo to have a sanctified life. To be cleansed, para linisin. To make holy. Set apart as sacred. Yung buhay mo ay ihiwalay. Ibubukod ka para sa paglilingkod sa Diyos. At yan na, mga kapatid, ang nangyayari sa isang Kristiyano. Tayo ay binukod, inihiwalay sa karamihan para ang buhay na ito ay ating maipaglingkod sa ating Panginoon. At dito, sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 1, katapos-tapusan nga, mga kapatid, kayo'y aming pinamamanhik at inaaralan sa Panginoong Hesus na ayon sa tinanggap ninyo sa amin na kung paanong kayo'y dapat magsilakad at magbigay lugod sa Diyos. Nawa ang loobin natin, mga kapatid, ang i-desire natin ay tayo ay magbigay lugod sa ating Panginoon. Sapagkat talastas ninyo kung anong mga tagubilin ang ibinibigay namin sa inyo sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Pinapaalahanan ni Apostol Pablo ang mga taga-Tesalonica na magbigay lugod sa Diyos. We have to walk in the Spirit. Kailan tayo lumakad sa Espiritu, sa liwanag. At yung liwanag na yan, kailangan yung kapahayagan, yung kaalaman, na hindi tayo lumalakad sa kadiliman. Sapagkat yung liwanag na yan ay tumutukoy sa ating kaunawaan, mga kapatid, na tayo ay may pagkaunawa. At kailangan malaman natin ang requirements, ang expectation ng ating Panginoon. Sa Ephesians chapter 4, verse 1, dito, namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon. Ito ulit si Apostol Pablo na nangungusap sa mga mananampalataya
na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag ng sa inyo'y itinawag. Walk worthy of the vocation where you are called. Kailangan we have to walk worthy, maging karapat dapat. Diba tayo kailangan magbigay lugod sa ating Panginoon at kailangan tayo maging karapat dapat. Bagamat tayo bilang tao, dahil sa ating kasalanan ay hindi tayo nararapat, subalit ang Panginoon ay pinaging dapat tayo, mga kapatid. Kaya dito, kailangan magsilakad tayo sa nararapat, mga kapatid. To have a sanctified life. Sa Psalm chapter 1 verse 1, kaya kailangan yung mga tumatayo dito, mga kapatid, yung mga paalaala ni Apostol Pablo na mamuhay na may kasakdalan. At dito, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng manglilibak. Kailangan tayo to walk worthy. At kailangan, kung meron man tayong hihingan ng payo, kailangan doon sa mga mananampalataya, mga kapatid. Sapagkat yung ungodly person, these are people who have a right concept. Sila yung walang pagkakilala. Paano tayo hihingi ng payo sa kanila? We shouldn't take advice from them, mga kapatid. Kailangan yung kung ano yung pinapangaral dito, yun, yung ating sundin, mga kapatid. Sapagkat tunay na ang Panginoon ay nangungusap sa kanyang mga lingkod, mga kapatid, sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod. Sa sunod na slide, sa Ephesians chapter 5, verse 15. Nung nakaraan ay nabasa ko din to. Ephesians chapter 5, verse 15. Mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumakad. Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong. Hindi rin i-require dito yung karunungan ng sanlibutan, mga kapatid. Sa kasimplihan ng salita ng Panginoon, kung saan siya ay nagbibigay ng kapayagan sa atin, mga kapatid. Huwag na tayo maging mangmang. Kailangan sa bawat mga pagtuturo, pangangaral, kailangan nandoon ang focus natin sapagkat hindi tayo pumarito para lamang sa anumang bagay, mga kapatid. Parito tayo upang katagpuin tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita na ipapahayag sa atin, mga kapatid, na ano ang kanyang kalooban, ano yung kanyang sakdal na kalooban sa atin. At sa pagtuturo na yan, mga kapatid, nawa tayo, nakikita natin ang babagay na ito. To have a sanctified life. Na inyong samantalihin ang panahon sapagkat ang araw ay masasama. Redeeming the time because the days are evil, mga kapatid. Redeeming the time. Ibig sabihin ng redeeming the time, kailangan yung oras mo ay magamit sa makabuluhang bagay. Kailangan gamitin natin yan sa makabuluhang bagay, mga kapatid. At tayo bilang mga Enoch, we are the Enoch of these 8 days and times, mga kapatid. Kung paanong si Enoch ay lumakad kasama ng Diyos, na tayo, Enoch is just a type and shadow of the present Enoch. Kaya tayo sa kasalukuyan ng Enoch sa kapanahonang ito, mga kapatid. Sa mababasa natin sa Genesis chapter 5 verse 24, kung paanong si Enoch ay na-translate, mga kapatid. Nailipas siya, hindi niya dinanas ang kamatayan. At yan din ang ating hinihintay, mga kapatid. Yan ang ating pinakamaasam-asam na darating ang oras, mga kapatid, na tayo'y aagawin. Rapture, mga kapatid. At dito, paano nangyari na si Enoch sa panahon yon ay hindi dumanas ng kamatayan? Nasa halip ay siya ay kinuha ng Diyos. At lumakad si Enoch na kasama ng Diyos at di siya nasumpungan sapagkat kinuha ng Diyos.
And Enoch walked with God. Diba? Ito yung sinasabi ko, na lumakad. Nakasama ang Panginoon Diyos. Paano tayo lalakad? Nakasama ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, mga kapatid. Dito, tinuturuan tayo na mamuhay. Diba? Kung sa ibang reliyon, mga kapatid, napakahirap maging santo, mga kapatid. Napakahirap maging banal. Subalit, sa main verse na binasa natin, tayo ay tinawag sa pagpapakabanal, mga kapatid. Sa Hebrews chapter 11 verse 5, sa pananampalataya si Enoch ay inilipat upang huwag niyang makita ang kamatayan. 'Di ba? Tayo ang mga Enoch sa panahong ito, mga kapatid. At hindi siya nasumpungan sapagkat siya ay inilipat ng Diyos, sapagkat bago siya inilipat ay pinatotohanan sa kanya na siya ay naging kalugod-lugod sa Diyos. 'Di ba? Nawa iyon yung i-desire natin, ang maging kalugod-lugod sa ating Panginoon. At paano tayo maging kalugod-lugod sa Kanya? 'Di ba? This is the will of God, to have a sanctified life, mga kapatid. Ang pagkakaroon ng buhay na kaaya-aya, kalugod-lugod sa ating Panginoon. We have to live a life that is pleasing to God. Because we are the Enoch of this day, mga kapatid. Sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 4, na ang bawat isa sa inyo'y makakaalam na maging mapagpigil sa kanyang sariling katawan sa pagpapakabanal at kapurihan. Kung babasahin natin yan sa English verse, sa King James version, that every one of you should know how to possess his vessel in sanctification and honor. Sa pagpapakabanal, mga kapatid, binanggit ko kanina yung vessels. Yung vessels na yan, yung kasangkapan na ginagamit sa templo. Yung mga kagamitan. At yung vessel na yan, sa panahon na ito, ay tayo, mga kapatid. We have to possess, how to possess His vessel, yung mga kasangkapan, in sanctification. At kapag pinag-usapan ang vessels, is talk about service. Sapagkat ang vessel na yan, mga kapatid, they were designed differently for a specific purpose. Yung mga kagabitan na yan, linikha yan, ginawa yan, may iba't ibang purpose. At bilang tayo, mga mananampalataya, ay vessels na magamit yung buhay natin ng Panginoon. May iba't iba tayong mga kaloob, mga kapatid. At titingnan natin yung kabanalan na yan patungkol dito sa mga vessels. Mamaya babasahin natin kung paano yung mga kasangkapan na yan, mga sisidlan na yan, ay pinaging banal bago gamitin sa templo, sa tabernakulo, mga kapatid. We are the vessel of God that should be fit for master's use. Kaya ako naniniwala, mga kapatid, na walang mananampalataya na hindi gagamitin ng Panginoon. Gagamitin tayo sa ano pa mang kaparaanan, mga kapatid. Nawa, meron na tayong sa panahon na ito, nagagamit na ang buhay natin sa paglilingkod, mga kapatid. Sapagkat dito, tayo ay vessels, mga kapatid. Kung sa 1 Thessalonians, chapter 4, verse 4, tayo ay vessels, tingnan natin sa 1 Corinthians, chapter 3, verse 16. Hindi ba ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos? At ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Diba? Tingnan ninyo. Sinabi sa 1 Thessalonians na tayo ay vessels. At ngayon dito sa 1 Corinthians, tayo ay templo. Tayo, ibig sabihin ng temple, mga kapatid, you are God's dwelling place. Ang Panginoon ay mananahan sa atin, mga kapatid.
Know ye not that you are the temple of God, that the Spirit of God dwelleth in you? Sa verse 17, kung gigibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos. Sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. Tingnan nyo, napakalinaw mga kapatid. Na kung sino daw, if any man defile the temple of God, ano ibig sabihin ng defile? Madungisan, marumhan. Diba? Kung sino daw ang magdudumi o magdidefile ng katawang ito, ay gigibain ng Panginoon. Mamaya titingnan natin kung paano yung templo sa Jerusalem ay nagiba, mga kapatid. Kung paano, dahil sa panahon yon ng mga Israelita ay naging matigas ang ulo, sumamba sa Diyos-Diyosan, ay ano nangyari sa templo. At kung yung templo na yon ay nagiba, kung yung sa Old Testament ay merong templo at mga vessels, mga kapatid, yon ay type and shadow lamang. Tayo yung kasalukuyang templo at vessel ng Diyos, mga kapatid. At kung sisirain natin, dudumihan natin, i-defile natin ang katawang ito, ay gigibain, sisirain ng Diyos din ang katawang ito, mga kapatid. Mamaya titingnan natin ang bagay na yan. If the temple back in the Old Testament is just a shadow, but you are the reality form of the temple of God. Defile not the temple of God, because if any man defiles the temple of God, ano mangyayari? Siya'y igigiba ng Diyos. Kung mababasa natin sa Corinthians at Thessalonian, nagsumulat si Apostol Pablo about sa mystery of resurrection and rapture, mga kapatid. At sinabi doon kung ano yung kailangang kalagayan natin, yung requirements, mga kapatid. Sapagkat sometimes we pay a lot attention of the promises, mga kapatid. But we fail many times to see the requirement that is needed to fulfill that promises, mga kapatid. Doon, nakatuon tayo, mga kapatid, kadalasan doon sa mga pangako, promises. Pero, minsan, mga kapatid, a lot of times nga ay nagpipail tayo yung kung ano ba yung requirements na sa atin ng ating Panginoon para makamit natin yung promises na yan, mga kapatid. At dito, ano yung requirement na yon? Ang mabuhay ng may kabanalan, mga kapatid. Kung paano nakita natin ang paglakad ni Enoch, mga kapatid, sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 5, kung paano may heavenly Jerusalem, which is the city of the living God, mga kapatid. Kung merong natural na Jerusalem, merong natural na templo sa Jerusalem, may spiritual na templo, may spiritual na vessel, mga kapatid. Sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 5, hindi sapitan ng kahalayan, yan yung lustful pleasure, mga kapatid, na gaya ng mga hintel na hindi nakakilala sa Diyos, na sino may huwag lumapastangan at magdaya sa kanyang kapatid sa bagay na ito. Si Apostol Pablo ay nangungusap sa sexual immorality, kung paano kailangan pangalagaan ang katawang ito, mga kapatid, upang huwag madungisan. Sapagkat tayo'y tinawag ng Diyos hindi sa ikarurumi, kundi sa pagpapakabanal. Diba? Kung bilang makataong kaisipan, mga kapatid, tawagin kang isang banal, parang napakahirap tanggapin, mga kapatid. Subalit, yun ang kalooban ng Diyos, mga kapatid. Sapagkat tayo tinawag ng Diyos hindi sa kairarumi, kundi sa pagpapakabanal. In fact, tayo ay pinulot sa dumihan para maging mamuhay sa kabanalan. Ang buhay natin ng nakaraan, mga kapatid, ay napakarumi.
tayo ay pinulot ng Panginoon sa putikan para tayo ay mabuhay sa kabanalan, mga kapatid. Sa verse 8, sa pagpapatuloy, kaya't ang nagtakwil, hindi ang tao ang itinatakwil, kundi ang Diyos. Di ba? Kung sa kaisipan natin, napakahirap yung bagay na ito. Para bang pag napakinggan ito ng mga mananampalataya, ito'y kanilang i-reject. Pero anong sabi ni Apostol Pablo? Kaya't kung yung itinakwil, reject yung bagay na pinapahayag ng lingkod ng Diyos, sino yung itinatakwil mo? Hindi yung tao na nagsasalita, kundi yung reject mo ay yung tao na ginamit. Yung reject mo ay yung Diyos, sapagkat yung tao ay ginamit lamang para magturo at mangaral. Kailangan sumampalataya tayo na tayo ay tinawag sa pagpapakabanal, mga kapatid. Sa kung paanong makita ninyo ang buhay ni Joseph. Diba? He refused to defile the vessel, yung body niya, mga kapatid. Diba? Araw-araw siyang tinetempt ng asawa ni Potiphar. Pero, he refused to defile his body, mga kapatid. Napangalagaan niya ang kanyang sarili. Sa panahon na si Daniel ay napili bilang isang wise na para maglingkod sa hari ng Babylonia, at nung makita niya na mga pagkain na ipinapakain ay bawal na kainin ng mga Israelita, anong ginawa niya? Diba? Kinausap niya yung namamahala na kailangan namin kumain ng ganito. Gulay lamang. Sapagkat hindi kami nararapat sa pagkain na yan. At ano yung nangyari, mga kapatid? Diba? Naging mas malusog pa sila sa mga kumakain ng karne at umiinom ng alak ng hari, mga kapatid. Sapagkat pinangalagaan ni Daniel ang kanyang katawan. At yon ay types and shadow lamang, mga kapatid, kung paanong pinangalagaan nila ang katawang yon, mga kapatid. Sapagkat kailangang ang mga tumatayo dito, mga kapatid, huwag nyo na bang makita yung mga kahinaan ng mga tumatayo dito at hindi kayo naniniwala sa mga binabahagi namin, mga kapatid. Sapagkat kung reject nyo ito, mga kapatid, hindi kami yung reject nyo, kundi ang Panginoon. Kaya nga sa Acts chapter 5, verse 4, ng panahon na magsinungaling si Ananias, di ba, anong sabi ni Pedro, mga kapatid? Nang yaoy nanatili pa, hindi bagay nanatiling iyong sarili, at nang maipagbili na, hindi bagay nasa inyo ring kapangyarihan. Ano't iniisip mo pa ang bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsisinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. Sa Ephesians chapter 2, verse 21, nasa Kanya'y ang buong gusali na nakalapat ng mabuti ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon. Nasa Kanya'y itayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Diba, mga kapatid? Tayo ang tahanan ng Diyos, mga kapatid. Na kaya kapag sisirain natin ang katawang ito, na i-defile ang katawang ito, ay sisirain din ng Diyos, mga kapatid. Sapagkat kung paanong sinabi ni Brother Branham, why do we come to church? Sabi niya, to find out how to become a better Christians, mga kapatid. Hindi tayo pumaparito lamang para sa social gathering, para sa entertainment, mga kapatid. Naparito tayo upang malaman natin ang kalooban ng Diyos na tayo dito ay para katagpuin tayo ng Panginoon, mga kapatid. Sapagkat dito makikita sa Acts chapter 7 verse 48,
Bagamat ang kataas-taas ay hindi tumatahan sa mga bahay na gawa ng mga kapay. Gaya ng sinabi ng propeta, ang langit ay ang aking luklukan at ang lupa ay tuntungan ng aking mga paa. Anong anyo ng bahay ang ititanatayo ninyo sa akin? Sa katunayan, mga kapatid, yung mga gusali na pinapatayo, mga kapatid, ay hindi yun tatahanan ng Diyos. Sapagkat ang langit ang kanyang luklukan, mga kapatid. Subalit, kapag may 2 o 3 na pumarito sa isang gusali, ay nandun ang Panginoon, mga kapatid. Sapagkat tayo mismo ang templo ng Diyos, mga kapatid. At dito makikita natin sa Galatians chapter 3 verse 1, kailangan sa mga pagtuturo, pangangaral, mga kapatid, makikita natin yung tone. May iba't ibang pagtuturo, pangangaral, may pagtutuwid, correction, may preaching, may exhortation. Kailangan, pag tayo ay pumaparito, kailangan natin malaman kung ano yung pinaparating ng Panginoon. Diba? Sa mga nakarang pangangaral, kailangan maging sensitive tayo, mga kapatid. Ano nga ba ang pinaparating ng Panginoon? Hindi yung pumaparito at uuwi sa tahanan na wala man lang nalaman o napulot, mga kapatid. Kailangan maging sensitive tayo. At dito kung paanong si Apostol Pablo ay may iba't ibang tone. Kung sa Galatian at Corinthian nandoon yung correction, mga kapatid, dito pinangusap ni Apostol Pablo sa chapter 3, napakamangmang na baga kayo nagpasimula sa Espiritu, ngayon nagpapakasakdal kayo sa laman. Diba, correction yan sa 1 Corinthians. Ano ibig ninyo? Paririyan baga ako sa inyo na may paghampas o sa pag-ibig at sa Espiritu ng kahinahunan? At sa Ephesians naman, encouragement yung ginawa ni Apostol Pablo. Purihin nawa ng Diyos. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagpala sa atin sa bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan kay Kristo. Ayon sa pagkapiling niya sa atin, sa Kanya bago itatag ang sanlibutan. Diba? Bagamat kakaiba yung tone, yung paraan ng pagkasulat ni Apostol Pablo sa Galatians at sa mga taga-Korinto, iba rin yung Ephesians. Sapagkat ang Biblia ay kompleto, mga kapatid. Dito makikita natin yung mga pagtuturo. Ano ba yung objective sa pakikinig, mga kapatid? Yun ba ay correction? Ito ba ay exhortation? Ito ba ay encouragement, mga kapatid? Sapagkat kailangan yung condition mo ay mag-match sa iyong standing, mga kapatid. Sapagkat ang mananampalataya, kadalasan, lagi nating glorify ang ating standing. Na tayo ay pinili, hinirang ng Diyos. Doon lang tayo minsan tumitigil. Subalit, nakakaligtaan nating tingnan yung ating kalagayan, yung kondisyon, mga kapatid. At kapag hindi yan nagmamatch, sinasabi mo na ikaw ay pinili at hinirang, subalit taliwas yan. Taliwas yon sa kung ano ka, kinukonsider ka na nadaya, mga kapatid. Maaring dinadaya mo lamang ang iyong sarili. Magiging ikaw ay most deceived person na sinasabi mong ikaw ay pinili at hinirang, subalit yung kondisyon mo, yung state mo, yung kalagayan mo, mga kapatid, ay hindi umaakma sa katayuan mo. Sapagkat ano yung katayuan natin, yung standing natin sa ating Panginoon, tayo ay pinili, hinirang, mga banal sa harap niya, mga kapatid. At kung ito ay taliwas, hindi umaakma sa ating pagkatawag, maaari ikaw na ang most deceived
person. Ikaw na yung nadaya. Sapagkat pinapaniwalaan mo yung isang bagay na malayo sa iyong tunay na kalagayan, mga kapatid. At nawa, dito ipinakita lamang, mga kapatid. Sa 2 Corinthians chapter 3, verse 18, sapagkat ang pagbabagong mga kapatid ay nakabase sa ating pinagmamasdan. You become what you behold. He is being changed on what he is beholding, mga kapatid. Sa 2 Corinthians chapter 3, verse 18, datapwat tayong lahat na walang talukbong ang mukha na tumitingin gaya ng isa salamin sa kaluwalhatian ng Panginoon, ay nababago tayo sa gayon ding larawan. You become what you behold. Diba? Kung ano yung pinagmamasdan natin, kung ang isang tao ay palagiang nakatingin sa isang artista, anong nangyayari? Yung kilos, yung gawi, yung kanyang pananalita ay gumagaya sa kanyang pinagmamasdan, tinitingnan. At kung tayo ay tumitingin sa kaluwalhatian ng Panginoon, ay nababago tayo sa ganyan ding paraan, mga kapatid. Sa 2 Timothy chapter 2, verse 21, dito muna sa Joshua chapter 3, verse 5, sabi ko nga, a lot of people, mga kapatid, tend na lagi nakakatingin sa mga promises. But we failed, mga kapatid, na makita kung ano yung requirements, mga kapatid. At dito, habang ang Israelita ay paroon sa lupang pangako, ano yung ginawa muna, mga kapatid? Ano sinabi ni Joshua sa bayan ng Israel? At sinabi ni Josue sa bayan, magpakabanal kayo sapagkat bukas ay gagawa ng mga kababalaghan ang Panginoon sa inyo. Ano yung requirements? Sanctify yourselves. Bago nangyari yung mga signs and wonders, paano sila magtagumpay? Magpakabanal kayo. At ano yung main verse natin? Tayo ay tinawag sa pagpapakabanal, mga kapatid. Hindi na kailangan tayo, katulad ng sinasabi ng Katoliko na bago ka maging isang santo o banal, ay kailangan mo muna ng prosesong ito. At kailangan muna, yung proseso na maging banal ang isang tao, ay kailangan muna siyang mamatay. Subalit taliwas yun, mga kapatid. Na habang tayo pala ay nabubuhay, ang will ng ating Panginoon, ay mamuhay tayo na may kabanalan, mga kapatid. Sanctify yourself. Sa 2 Timothy chapter 4, verse 2, sapagkat dito, mga kapatid, ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at di kapanahunan. Sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuod at pagtuturo. Sabi dito, reprove, rebuke, exhort, in season and out of season. Kung napapanahon na mangaral ka, mangaral ka. Kung hindi man niya napapanahon, mangaral ka ulit, magsaway ka ulit. Diba? Para lang sa bagay na ito, sa pagpapakabanal. Sapagkat kung hindi papaulit-ulitin sa mga tao, mananampalataya, dahil sa pagiging matigas ang ulo natin, di ba? Tayo ay tumataliwas sa bagay na ito, mga kapatid. Dito sa 2 Timothy chapter 2, verse 21, sapagkat ako'y naniniwala na ang Biblia ay kompleto, mga kapatid. It has everything we need to become what we ought to be, mga kapatid. Yan ay kompleto na, mga kapatid. May pag-rebuke, may pag-reprove, mga kapatid. Di ba?
Katulad ni Apostol Pablo, hindi lamang siya sumulat ng about lamang sa mystery. Nandoon din, mga kapatid, ang kanyang pagtuturo, yung kanyang pag-rebuke, mga kapatid. Sapagkat hindi lamang isang maraming nalalaman, mga kapatid. Pero kung yung nalalaman mo ay hindi sumasabay sa iyong pamumuhay, mga kapatid, baliwala yan, mga kapatid. Diba? Marami kang alam, marami kang natutunan. Subalit, kung hindi yan tumutugma sa iyong buhay, hindi nakakasabay yung buhay mo sa nalalaman mo, baliwala din, mga kapatid. Katulad yan ng lukewarm, mga kapatid. There is a form of godliness, but denying the power thereof, mga kapatid. Sa 2 Timothy chapter 2, verse 21, kung ang sino man nga ay malinis sa alinman sa mga ito, ay magiging sisidlang ikapupuri. Hindi yan tumutukoy sa vessels na sisidlan na natural, mga kapatid. Yung tinutukoy dyan ay yung katawan mo mismo, mga kapatid. If a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel. Sabi ko nga, tayo ay sisidlan. Anong yung sisidlan na ito? Unto honor, sanctified, and meet for the master's use. Diba? Meet for the master's use. Para yung buhay na ito ay magamit para sa ating Panginoon, mga kapatid. Prepared unto every good work, para sa gawang mabuti. At paano ka magiging banal kung yung ginagawa mo ay hindi mabuti, mga kapatid? At kailangan makikita niyo mamaya, mga kapatid. Babasahin na natin sa Exodus chapter 40, verse 9. Kung paanong yung templo, yung vessel, yung sisidlan, ano yung ginawa. Inutusan ng Diyos itong si Moises ng kanyang standard. Kung ano yung susuotin, kung ano yung magiging yung high priest na si Aaron, ano yung kanyang susuotin, paano siya magiging malinis, paano yung mga sisidlan, yung vessels ay lilinisin para mapasimulan yung ministry. Sapagkat kung ikaw ay ginagamit sa ministry at kung yung buhay mo ay nasa maruming pamumuhay, mga kapatid, hindi ka karapat-dapat sa paglilingkod na yan. Tingnan natin sa Exodus chapter 40, verse 9. At kukuha ka ng langis na magpapahid at papahiran mo ang tabernakulo. At lahat ng nandoon at iyong papakabanalin at lahat ng kasangkapan niyaon at magiging banal. Thou shalt take anointing oil and anoint the tabernacle and all that is therein, and shalt hallow it, pakabanalin, and all the vessels thereof, and shall be holy. Tingnan ninyo, mga kapatid. Yung mga gagamitin sa tabernakulo, kailangang i-anoint, pahiran. Sa verse 10, at iyong pahiran ng langis ang damba ng pagsusunugan ng handog at lahat ng kasangkapan. At iyong pakabanalin ang dambana at ang dambana ay magiging kabanal-banalan. Tingnan niyo kung paano yung sisidlan, yung paano i-prepare yung tabernakulo, yung mga gagamitin na sisidlan, kasangkapan sa tabernakulo, mga kapatid. Kailangang i-anoint, kailangang i-consecrate, mga kapatid, kailangang i-sanctified. At iyong pahiran din naman ng langis ang hugasan at tungtungan at iyong pakabanalin. Ang iyong dadalhin si Aaron at ang kanyang anak sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan at iyong paliliguan ng tubig. Kailangang malinis, mga kapatid. At iyong isusuot kay Aaron ang mga banal na kasuotan. Lahat ay
banal, mga kapatid. Lahat ay malinis. At iyong papahiran ng langis siya at iyong pababanalin siya upang siya'y makapangasiwa sa akin sa katungkulang saserdote. Bilang high priest, mga kapatid, di ba? Anong yung standard requirements? Kailangan malinis, kailangan pahiran, sanctified. At di lang yan sa verse 14, mga kapatid. At iyong dadalhin ang kanyang mga anak at iyong susuotan sila ng mga kasuotan. At iyong papahiran ng langis, sila'y gaya na iyong pagkapahid sa kanyang ama. Kung paanong inanoint si Aaron, gayon din yung kanyang mga anak. Upang sila'y makapangasiwa sa akin sa katungkulang saserdote. Diba? Bago sila pumasok sa ministry, anong nangyari? Kailangan muna sila ay maging pakabanalin, mga kapatid, maging malinis. At maging man tayo, lalo na kami na mga elders, na mga may ministry, mga kapatid, kailangan ang buhay namin ay sa ganitong standard. Kailangan mamuhay kami na may kabanalan. Sapagkat kung kami ay namumuhay sa maruming pamumuhay at kami ay naglilingkod. Subalit hindi lang kami, mga kapatid. Kung tayo ay vessels, na kung yung vessels na yon ay ginagamit, if yung vessel ay tumutukoy kasi yan sa service, mga kapatid, sa paglilingkod. At kung tayong lahat ay vessels, kailangan yung vessels na yon ay pakabanalin, mga kapatid. At dito, gayon ginawa ni Moises ayon sa lahat ng inutos ng Panginoon sa kanya. Di ba? Bagamat si Moises ay may kanyang sariling kaisipan, maaari siyang gumawa ng ibang bagay. Subalit anong ginawa dito? Sinabi dito? Ginawa ni Moises ayon sa lahat, hindi lang iilan, lahat ng pinag-uutos ay ginawa. Kaya nga doon sa mga susunod na verse, ang paulit-ulit na sinasabi doon, and Moses did as the Lord commandment. And Moses did as the Lord commandment. And Moses did as the Lord commandment. Tumutukoy yun sa pagsunod, mga kapatid. Bagamat tayo, maaaring di natin alam yung purpose, hindi natin naisip ano talaga yung bagay na ito. Subalit kailangan lamang nating sumunod, mga kapatid. Kaya dito, mga kapatid, anong nangyari? Matapos sundin ang lahat ni Moises sa Exodus 40 verse 34. Nang magkagayoy, tinakpan ng ulap ang tabernakulo ng kapisanan. At anong nangyari? At pinuno ng Panginoon ng kaluwalhatian ang tabernakulo. Diba, mga kapatid? After everything was obeyed by Moises, mga kapatid. After everything was consecrated, after everything was anointed, after everything was placed on its proper position, anong nangyari? And the glory of the Lord, mga kapatid, tingnan ninyo, filled the tabernacle. Diba? Habang lahat ay nasunod na, mga kapatid, na consecrate, na anoint yung lahat, anong nangyari? Ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nandoon, lumukob, mga kapatid. Kaya kung tayo ay nag-aasam ng paggawa ng ating Panginoon, anong kailangan? We have to have a consecrated life, a sanctified life, mga kapatid. Sa pamamagitan na yan, paparito ang kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya nga minsan, mga kapatid, kapag tayo ay nasa pag-aawitan, nandoon ang buhay natin, na nandoon ang buhay na may kabanalan, mga kapatid. 'Di ba?
ang kalwalatian ng Panginoon ay pumapariyan, mga kapatid. At ano yung requirements doon? Ang pagkakaroon ng buhay na may kabanalan, mga kapatid. At tila ba kung isipin ng bilang isang tao, napakahirap. Subalit yun yung kalooban ng Panginoon, mga kapatid. Sapagkat dito, sa Romans chapter 8, verse 14, for as many are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Kung paano yung ulap, mga kapatid, sa paglalakbay ng Israel, ay nagleled sa kanila paroon sa lupang pangako. Nandoon yung patnubay ng Panginoon. Sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, sila ang mga anak ng Diyos, mga kapatid. Sa Galatians chapter 2, verse 20, kulang na ako ng oras, mga kapatid. Sa Proverbs chapter 3, verse 6, tingnan muna natin. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong landas. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Dito sa Galatians chapter 2, verse 20, di ba? Kung paano nangusap itong si Apostol Pablo. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo, at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Tingnan ninyo, mga kapatid. Kung paanong si Apostol Pablo ay namuhay ng nakaraan sa kasalanan. Pero nung siya ay sumampalataya, anong sabi niya? Hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. At dito sa 2 Chronicles chapter 36 verse 14, kulang talaga ako sa oras, mga kapatid. Binasa natin, mga kapatid, kanina yung 1 Corinthians chapter 3 verse 17 na nagsasabi doon na kung sino man gigiba sa templo, siya'y igigiba ng Diyos. Where do you think Paul got that idea? Saan kaya nakuha ni Pablo ang ideya na kung sino man daw ang gigiba ng templo, ay gigibain din ng Diyos, mga kapatid. Ako'y naniniwala na ito'y nakita ni Pablo sa Old Testament, mga kapatid, kung anong nangyari sa templo. Tingnan natin yung nangyari sa templo sa verse 2 Corinthians chapter 36, verse 14. Bukod dito'y lahat ng pinuno ng mga saserdote at ang bayan ay nagsisalangsang na maiyanam ayon sa lahat ng karumal-dumal ng mga bansa. Anong ginawa nila? Sila ay nagsisalangsang. They defiled the temple. At ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga magulang, anong ginawa? Nung nagsisalangsang ang mga Israelita, sila'y dinumhan ang bahay ng Panginoon. Diba? Karumal-dumal yung bagay na yan. Pero bago ginawa yung pagkawasak, anong ginawa muna ng Diyos? At ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga magulang, nagsugo sa kanila sa pamamagitan ng kanyang mga sugo. Na bumangong maaga at nagsugo sapagkat siya'y nagdadalang habag sa kanyang bayan at sa kanyang tahanang dako. Tingnan ninyo, mga kapatid. Because He had compassion on His people, on His dwelling place. Bago sirain ang templo, mga kapatid, ano ang ginawa ng Panginoon? Nagpadala muna siya ng mga propeta. Nagdalang sugo. Sapagkat siya ay nahabag sa kanyang bayan. He had compassion on His people and on His dwelling place. Dalawang bagay, mga kapatid, ang kinahabagan ng Panginoon. His people and His dwelling place. At sa kasalukuyan, mga kapatid, we are His people, and we are His dwelling place. Tayo na mismo yan, mga kapatid, yung kinahabagan ng Panginoon. Kapag sirain
ang templo, mga kapatid. At gayon nga, ano nangyari? Nagpadala ang Panginoon ng mga propeta, subalit dito sa verse 16, ngunit kanilang tinuya ang mga sugo ng Diyos at niwalang kabuluhan ang kanilang mga salita at dinusta ang kanyang mga propeta. Tingnan ninyo na nangyari. Kaya't anong nangyari? Kaya't dinala niya sa kanya ang hari ng Kaldeo, yung hari sa Babylonia, mga kapatid, na siyang pumatay sa kanilang mga bata sa pamamagitan ng tabak ng bahay, sa kanilang sanktuaryo at hindi nagkaroon ng habag sa binata. Dalaga sa matatanda o sa may uban, ibinigay niya silang lahat sa kanilang kamay. 'Di ba? Kung sino ang sisira sa templo, ay sila ay gigibain din ng Diyos. At nangyari, natural types, spiritual, mga kapatid, nung masira ang Jerusalem. 'Di ba? Nung sinira nila, sila ay dinumhan ang bahay ng Diyos. Anong nangyari? Yung mga sisidlan ay kinuha. Pinagpapatay ang mga tao at sila ay dinalang bihag sa Babylonia. Natural types spiritual, mga kapatid. Anong nangyari sa sisidlan? Kung yung sisidlan na yon ay tayo, anong nangyari? Dinala sa Babylonia. Hindi na sa proper place, mga kapatid. Yung mananampalataya ay dinala sa Babylonia. Nasalip na kailangang nasa Jerusalem sila, mga kapatid. Kaya ang mananampalataya, hindi mo yan makikita sa bar, mga kapatid. Hindi mo yan makikita sa clubhouse. Sapagkat mali yung lugar na pinagdalan sa kanya, mga kapatid. Kailangan yung vessels na yon ay nasa Jerusalem, mga kapatid. At ano pa nangyari sa verse 18? At lahat ng kasangkapan ng bahay ng Diyos, malaki at maliit. At ang mga kayamanan ng bahay ng Panginoon at lahat ng kayamanan ng hari at kanyang mga prinsipe, lahat na yon ay dinala niya sa Babylonia. At sinunog nila ang bahay ng Diyos. 'Di ba? Dahil pinagwalang bahala nila, dinumihan nila yung templo ng Diyos, anong gagawin ng Diyos? Giniba yung templo, mga kapatid. At yung katawan na ito, mga kapatid, ay kung gigibain din natin, na-defile natin yung katawang ito at gagawin. Every time na ang isang mananampalataya ay nanonood ng mga malalaswang mga panoorin, you defile the vessel of God. Ang mga sister na pinapuputulan ng buhok, you defile the vessel of God. Ang mga sister na nagsusuot ng mga maikling mga pananamit, they defile the vessel of God. Yung mga youth, mga kapatid, na napaka-expose sa mga malalaswang mga panoorin, kapag pinapanood mo yan, you defile the vessels of God. At anong gagawin ng Panginoon sa vessels na yan? Huwag mo nang hintayin masira yung vessels na yan. Kung paano nangyari sa templo, ganun din yung nangyari, mga kapatid. Kung tayo yung vessels at temple, yung templo, tayo rin yon, mga kapatid. Kung paanong nagbigay habag ang Diyos sa kanyang tao at sa templo niya, mga kapatid. At ito yung nangyari, mga kapatid. Nawasak, nasunog ang Jerusalem. At dito, sa huling verse, 2 Corinthians chapter 36, verse 22, dahil nga nasira na yung templo, nawasak na yung Jerusalem, wala nang paghahandog, wala nang paglilingkod sa Panginoon. Anong nangyari? 'Di ba? Ano pa yung ginawa ng hari ng Babylonia sa mga kasangkapan, sa vessels? 'Di ba? Yung mga inumin na lalagyan, habang nagiinuman sila, yun yung ginamit
yung kasangkapan na beses na yon. Nasa halip na yung beses ay gamitin sa mas mainam na bagay, anong ginawa ng kaaway, mga kapatid? Ginamit yung beses na yon sa lower, mas mababang bagay, mga kapatid. At nawa tayo, wag tayo hahayaan na ang kaaway ay magamit yung beses na ito sa mas mababang bagay, mga kapatid. At dito, buti na lang, mga kapatid, sa verse 21, hanggang sa ang lupa ay nagalak sa kanyang mga salita. Nandoon, hinanap na ng mga Israelita yung paglilingkod. Sapagkat habang giba ang kanyang templo, pinagdiwang ang Sabat. Kaya after 70 years, mga kapatid, ito na yung restoration. Sa unang taon nga ni Ciro na hari ng Persia, sa verse 22, kinilos ng Panginoon ang loob ni Ciro na hari ng Persia. At dito, binilinan ako na ipagtayo siya ng isang bahay sa Jerusalem. Sabi doon, if my people will humble themselves and pray, doon, bumalik, mga kapatid, ang templo na ipinatayo muli, mga kapatid. Nawa, mga kapatid, sa munting pag-aaral na ito, tayo tumayo, mga kapatid, ay nakita nyo kung paanong inutusan itong si Moises ang mga bagay sa kasangkapan, mga vessels, pakabanalin yung templo, mga kapatid. Yun ay type and shadow lamang, sapagkat we are the present temple and vessels of God, mga kapatid. At nawa, ang vessels na ito, ang templo na ito, kailangang masanctify. God requires a sanctified life. Ang inyong pagpapakabanal, sapagkat tayo'y tinawag, hindi sa ikarurumi, kundi sa pagpapakabanal. Tayo'y yumukod, sumandali, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Aming Diyos, salamat sa pagkakataong ito. Salamat po sa iyong mga salita na nagtuturo sa amin na kung paanong ang aming buhay na ito ay iyong banal na tahanan. Kung paano ang vessels na mga kasangkapan na ginagamit sa templo ay para sa service. At yung vessels na ito ay kami na mismo sa kapanahonang ito. Nawa, ang sisidlang ito ay pakabanalin mo, Panginoon. Hindi ito magagawa sa aming sariling kakayahan. Subalit, sa tulong mo, Panginoon, alam po namin, Panginoon, na ang mabuhay na may kabanalan, ang buhay na lumalakad sa iyong mga kautusan, Panginoon. Nawa, dalhin mo kami dito, Panginoon, sapagkat ito ang iyong kalooban, ang mamuhay na may kabanalan. Mahirap ito para sa amin, Panginoon, subalit alam po namin na kapag ang iyong anointing ay sumaamin, Panginoon, na kung ikaw ay isa sa amin, Panginoon, ang bagay na ito ay hindi magiging mahirap, Panginoon. Aming pinagkakatiwala sa iyo ang lahat, ang aming buhay na ito, nawa makalakad kami sa iyong sakdal na kalooban. Aming pinagkakatiwala sa iyo ang lahat. Ito'y aming hiling, ito'y aming dalangin. Binabalik sa iyo ang pinakamataas na papuri, pasalamat, pagdakila sa tayong pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Amen.